siya kasi pala-complain, Kuya Boy. Totoo yan. You know, very, very few times sa buong time na may sakit siya, like mga 8 years siyang nagkaroon ng COPD, hindi siya buong. Hindi mareklamo. Hindi mareklamo. Actually, December, kasi masyadong ang tagal ng hospitalization niya last year. Meron parang 2 months kami nasa hospital. Nung bumalik siya, bumalik kami sa bahay. Sabi ko sa kanya, akala ko may melancholy siya. Sabi ko, nalulungkot ka ba? Sagot niya sa akin, bakit naman ang malulungkot? We didn't tell people, but during that time, he was not able to walk anymore. Very hopeful siya na pwede naman mag-PT. Baka naman meron pa akong pag-asa ng lakad. Pwede naman ako mag-wheelchair. Gusto lang niya talaga makita niya yung mga kaibigan niya. Kung sa ospital, may isang beses na mataas ang steroids niya at combative siya ng konti. Bihira lang siya maging combative. Kuya Boy, the next day, mag-apologize sa lahat. Ayaw niya na meron siyang masasaktang tao. Having said that, the best thing about it, I mean, from a personal point of view, from Jaja's point of view, He's very loving. Mapagmahal siya talaga. Yung generosity niya. Palagi ko sinasabi, best trait niya yun, pero worst trait din niya. Lahat talaga ibibigay niya. Pag meron kang sinabi lang sa harap niya, like, pero lalabas sila ng mga bata, I think Zia just said, oh, you know what, I really want a phonograph. I'm gonna get one day. Ganyan. In passing, birthday niya, meron siyang phonograph. Hindi niya hinihingi. Nabanggit lang niya. Ganon siya. Kaya sabi ko, very careful kami sa sasabihin namin tungkol sa mga material na bagay dahil he will really get it for you. he worked so hard, he worked so hard. He didn't want to stop. Oh, yeah. Did you understand that? Yes. Pero dumating din yung punto na pinag-aawayan na namin yun. Dahil, sinasabi mo na talaga. Namataka siya. Aalis na ako ng taping. Magte-taping. Hinahanap ko kung ano-ano yung sagot. Ako naman isang clueless, hindi ko alam kung ano nangyayari. Pipilitin niya. Not because kailangan niya ng pera. Buhay niya. Buhay niya talaga yun. So, pag uuwi gano'n na mabubuking ko na nag-taping, uuwi din naman dahil hindi naman makakayanan. Natatawa na lang ako sa galabi, what are you trying to do? Naiintindihan ko yun kasi, boy, talaga, workaholic din ako eh. I know. Pareho kami talaga. Napag-usapan din namin ni Tito Dolphy yung, di ba, yung mga haka-haka about Thank you. About his having bought a coffin. Sabi ko, Tito Dolphy, totoo mo ba ikaw yung bumili na? Pero he told me, alam mo naman ako, madaling mabentahan. But it was true. Yeah. Bago pa lang kami nun, parang nabalita na yun eh. Tinanong ko sa kanya. Sabi, bumili ka doon na, totoo ba yun? Bumili ka doon ng kamao na worth 1 million, ganun ba yung yun ang mga sabi niya? usapan. Sabi niya, hindi, totoo. Kung mahal mong pamilya mo, gagawin mo na yun. Is this a coffin that is used now? Yeah. No. It's from 1977. I know. Kuya Boy. But it's beautiful. Why did you sing through the years? During the college? Ano talaga yung kanta namin eh. But yes, you never let me down. Siyempre, alam mo ang pagsasama namin, Kuya Boy. Marami kong sa 23 years, hindi naman yan ganun ka-rosy. Sa umpisa, siyempre, ang hirap-hirap. Sabi sa first 2 years was difficult. And then we had the children. It was smooth sailing. Partly, sa eulogy, sinabi ko yun, marami siyang anak. At hindi na naging madali para sa akin. Yung lifestyle din niya na marami siyang kasama. Kasi nga hindi ako ganun. Yun, medyo hindi kami magkasundo doon. Alam ko that the children at saka ikaw had a chance to talk to him. Siya'y nasa ospital. Take me to that moment. Paano ka nagpaalam? What did you tell him? Sumiyempre na ako, Kuya Boy, kasi actually, nung matagal na niya sa ICU, it was really difficult. Nahirapan na kaming tignan siya. Unang-una, nag-tracheostomy siya. Isang bagay na hindi niya gusto. Habilin niya sa amin talaga na sana huwag siyang mabuto.
Kaya lang, ang dami namin magde-decide kung hindi lang naman ako iba 17 children. Pang 18 ako. So, in the beginning, gusto ko talagang sundin yung habilin niya. But then parang, feeling ko baka hindi ako maintindihan ng iba. And in a way, I bargained for more time. Yeah. I bargained for more time. Ilang beses na rin kasi, boy, sa regular room pa lang, bago pa lang siya i-respirator. Talagang kung pinanood mo pa rin siya talaga, he would go na. Tapos pinatawag ko lahat ng mga anak nila. Sabi ko, susubukan nilang i-bypass yung daddy niyo. Pero hindi ko alam kung ano mangyayari. Baka ito na yung punto na kailangan na niya ng respirator. Kasi talagang napagsasabihan naman kami ng doktor na yun yung pag stage 4 na ano po ba yung dapat namin expect. Yun na, hindi ko maabot na sa respirator, aabot na sa tracheostomy. So palagi sinasabi, pagdating doon ayoko na. Pero sabi ko sa kanya, paano kung respirator? Sabi niya sa akin, tingnan natin, diba? Parang, kung talagang kinakailangan, sabi niya. Sabi ko sige. That last moment that you had to just talk to him quietly. Maraming beses kasi yun. He was given 24 hours to live about 3 times. I know. Tatlong beses Sa mga yun. pagkakataon na yun, ano yung parati mong sinasabi sa kanya? Come home to Jesus. Come home to Jesus. Tsaka palagi ko na-assure na okay kami. Huwag mo ko naiintindihan. You needed Okay to lang say. kami. Yeah. Ay, sinasabi ko sa kayo, binugulo ko, alam ko naman na kapag napunta ka sa langit, hindi mo kami papabayaan. Alam ko na igagay ko kami. And yun, sinasabi ko sa kanya, do not be afraid. Do not be afraid. Just come home to Jesus and you'll be okay. So, Jane, And how much I love him. I always tell him I love him. what is your pain? Kuya Boy, kasi yung tagal niya sa ICU, naiintindihan ko na kung bakit nangyari yun. Kasi talagang kailangan maging united kami bilang isang pamilya. 17 of his children. And dahil yun ang gusto niya eh. Right. Do you feel his presence in the last few days? I just imagine it. Kuya Boy. Just imagine. I don't know. I always tell him that I'm a little sensitive actually, but I kind of lost it. I thought about that when I was in the den, and it was a little eerie. Kasi kung kaya mo ba talaga, makita mo siyang nakatayo dyan. Siguro alam niya na kaya matayin din ako. So, hindi. But, I really wish I would feel his presence. And if you do, what would you tell him? I want a hug and, If you want to hug. yeah. I really miss him. And what would you tell him? I love you. Same thing. You know, his last words to me talaga were, His last words. sinayap sabi ko pa nga, Donna, hurry up. He just said, he's awake pala. He's awake and he's saying, I love you. But then, you know, when his daughter came, sabi niya, nakatulog na si Daddy. Pagkatapos ng his beat, he just started dropping and dropping. Sabi ko, say, love you, in that tone, I love you. Oh my God, you're awake. Sabi ko, ganyan. So I always remember that moment. Jesse, nanonood ang sambayanan sa atin. Anong nais mong sabihin sa kanila? Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat dahil pinaramdam niyo sa amin kung gaano kaimportante si Dolphy sa buhay ninyo. Importante sa amin malaman na hindi kami nag-iisa sa aming dalamhati dahil ang buong sambayanan ay nakikirami sa amin. What would you want to tell yourself now? Kuya Boy, kasi when my friends would come and console me sa hospital pa lang, I would tell them, I'm actually very strong, but I know that this is not my fight eh. It's not my battle. Kay Dolphy pa yun. And my battle actually starts, you know, siguro pag nailibing na siya. After Sunday. Oo, after Sunday. In one of the times na ER, si Dolphy, tumawag ako sa kapatid ko. Nandun ko sa kanya, ate. Sa palagay ko, mahihirapan ako pag si Dolphy dahil talagang yung buhay namin for so many years nakapaligid sa kanya.
Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. All of a sudden, He's gone. oo, he's gone. Alalayan mo lang ako. Kasi ayoko nangyari sa akin na hindi na ako bumabangon sa kama. Di ba meron commercial? Para kanino ka gumigising. Yun yun. Sa akin.